Dahil nga sa pagbaba ng mga pogo sa Pilipinas ay mas lalo silang naging agresibo ngayon sa pang-i-scam ng mga tao. At may bago silang estilo ngayon na aakalain talaga ng marami na legit. Dahil ginagamit nila mismo ang mga pangalan ng mga online wallet. Ang modus nila ay magsisend sila sa inyo ng message na kunwari may natanggap kayong pera sa inyong account. At para pumasok ito mismo sa inyong account ay kailangan nyo i-click ang link. O kaya naman, kailangan nyo i-update ang inyong profile dahil kapag hindi nyo i-update ay magsasara ang inyong online wallet account. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga ganyan guys at huwag na huwag kayong magkiklik ng link. Ganyan din ang paalala ng GCash sa akin sa pamamagitan ng message. Huwag na huwag daw kayong magkiklik kahit galing mismo sa GCash dahil hindi sila yan. Dahil ang GCash ay never daw magsisend ng link para i-click ng mga tao. At eto ang paalala ng GCash at ng PayMaya. Naglipa na naman ngayon ng mga text hijacking scam, modus ng mga scammer na magpanggap na lehitimong e-wallet company. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Ngayong nabibilang na ang araw ng mga pogo sa bansa bago sila tuluyang i-ban sa December 31, may bagong modus daw ang mga ito para maipagpatuloy ang panluloko. Tulad ng dati. Sa text message pa rin sila umaatake, pero hindi na sa mga raffle kuno o job offer. Ngayon, nagpapanggap na silang mga lehitimong e-wallet company. Ang bagong style ng pambubudol, magte-text sa mga subscriber na kunwaring na-deposit na halaga sa kanilang e-wallet. Ipapa-verify ang account gamit ang link at kapag pinindot, mananakaw na ang impormasyon ng user. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, gumagamit ang mga scammer ng tinatawag na International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher na iligal sa Pilipinas. Ikinakabit ito sa laptop at gumagana sa limitadong distansya. Ito raw ang dahilan ng sandamakmak na text scams ngayon sa Quezon City, Makati at Maynila. Ang IMSI catchers, hindi nila kailangan ng SIM card. Pwede silang mameke ng numero. Mukhang legitimate yung kanilang message. Kasi yung heading, message header nila, GCash or Maya, reminding you to update your account, otherwise isasara. And you have to click a link. Una nang nagbabala ang Maya tungkol sa anilay text hijacking scam. Hinding-hindi raw magte-text ng link ang Maya para i-verify ang account ng user. May kaparehong babala na rin ang GCash. Mapanglito ang bagong scam na ito. Kaya payo ng mga otoridad para hindi mabiktima, burahin agad ang anumang text na may link nang hindi na aksidenteng mapindot. Parang sa panahon ngayon ay nakakatakot nang gumamit ng online wallet at ng mga online banking. Napakadali nga mag-open ito online, ngunit napakadali namang nakawan ng mga scammer. Kaya nga ako, ang nilalagay ko lang sa aking online wallet is ang pambayad ko sa bills monthly. Dahil guys, kapag maglalagay kayo ng malaking pera sa inyong online wallet, ay baka ganito ang mangyari kagaya sa isang kababayan natin na nalimas ang kanyang 40,000 pesos sa kanyang GCash account. Paano ba mag-contact? Paano po mag-contact ng GCash? Ubos lahat ng pera ko. Lahat ng pera ko, 38,000. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. 12 o'clock ng madaling araw. Sunod-sunod hanggang 12:33, 12:48, 12:49. Iba-iba talagang number yung sinindan. Sa iisang transaksyon, dalawang number yung sinindan. Tigwa 1,000 hanggang sa naubos yung pera ko talaga. Wala akong link na binuksan, wala akong ano. Ang nakakasama, pag ikaw mag-open ka ng GCash mo, sa ibang cellphone, hindi ka nga makabukas bakit nasendan niya yung ibang number? Paano po ba yun? Diba? Ang daming transaction Ang dami, iba-ibang number, tapos sinusubukan kong tawagan. Hindi na mag-contact yung mga number. Sino po ba yung nakakaalam kung kaninong number yung
Sana ko kukontak, kaninong number ko kontakin ko, sana po pupunta. Wala mga pangalan. Sa isang number, dalawang transaction, tigwa 1K, iba-iba yung transaction niya. Tigwa 1K, hanggang alas 12 talaga, as in tulog na tulog talaga ako. Pag galing kong palengke, alas 8:30 na ng umaga, akala ko may nag-cash in sa kanila. Hindi pala safe. Pero ang tinatanong ko, bakit hindi tayo maka-open ng GCash natin doon sa ibang phone? Kung hindi yung phone natin na gamit, yun yung mag-login. Pero bakit sila nakapag-send? Talagang ubos, 38,000 talaga. Ma'am, paano yan? Iba-ibang transaction. Iisa pa lang yung na-send ko, hindi pa nagre-reply yung GCash. Ang daming transaction, iba-ibang number. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 di ay, 40,000 talaga. 40,000, iba-ibang number, tigba 1,000. Pero iisang transaction lang, dalawang number yung ginamit. Hindi, naghanap buhay ako ng patas, bakit naman ganon? Wala akong inaargabyadong tao. Bawat sentimo na inaano ko, na pera ko lahat, pinaghihirapan namin mag-asawa yun. Dugot pawis talaga yun, sobra. 40,000, tulog ako, hindi ko alam. Kung sino man pong marunong, sino nakakaalam, pakisabi naman po. Bakit naman may ganun, Diyos ko? Said talaga yung laman ng GCash ko, wala talagang tinira. Kahit sana 10,000 lang, nagtira pa ng 20, 30, 40,000 pala talaga yung nakuha eh. Guys, pa-share naman ng live, baka sakaling may makatulong. Kung sinong kukontakin ko, nag-ano na ako ng support, help support, wala pang reply, wala pang ano. Yun na lang yung pera ko, nanakaw pa. Wala man akong link na binuksan, wala akong napindot, wala talaga. Pero nung time na yon, wala, kami tatlo lang kaming nakakaalam ng PIN. Bago yon, may dumating na message sa akin yung GCash, alas 9, ang sabi. Pero inignore ko lang kasi di ko man pinindot yung link eh. Inignore ko lang talaga siya. Diyos ko. Kasakitan dugan ko. May nagsabi na magbabawas daw yung ganitong 1,997. Hindi ko siya pinindot, inignore ko siya kasi wala man akong babayaran na ganun. Wala man akong ibang pag-aanuan. Lord, 40,000. 40,000 pala eh. Okay. Tinahon niya 12 o'clock. Siya nag-process. 12 o'clock siya nag-process. Sa isang send niya, dalawang number sinendan niya, tigwa 1,000. Anak ko lang, tsaka yung kasama ko dito, asawa ng kapatid ko, yun lang yung nakakaalam ng PIN, walang iba. Ang balita, may nagsabi sa akin, marami daw, 38,000 din daw yun yung nanakaw sa GCash niya. Marami, nag-post yung babae, nag-post siya. Marami din nag-post, kahit konti lang yung laman ng GCash, may 4,000, may 8,000, ninakaw talaga. Marami rin palang na pero hindi ko alam pa paano, saan kukunin, sino yung kukontakin ko. Alam mo yung kahit
yung bawat piso, bawat senti mo, pinaghirapan mo talaga, tapos biglang mawawala na ganun. Tapos hindi mo alam kung sinong kumuha. Tinatry ko tatawagan yung mga number, hindi na makontak talaga lahat. Alas 12 na madaling araw, tapos nalabang ko alas 8, galing akong palengke. Akala ko may nag-cash out, may nag-cash in sa kanila. Okay, so. Kung kailan malaki yung laman ng Gcash ko, saka naman doon. Sino ba may nakakaalam? Sino yung kukontakin? Kanino ako lalapit? Dire, mismo Gcash, ano eh. Mismo Gcash, kasi hindi mo man mano eh, di ba? Di ba nga, pag sira yung phone natin, hindi nga natin malagin sa ibang phone yung account natin eh. Pero bakit basta-basta nakakapag-send doon? Paanong ginawa iyon? Tanan ako nanutan, suludan Gcash, said talaga tan, kaninang alas 12 ng umaga, 40,000, ubos talaga tan. Isang transaction, dalawang number pinagsendan, tigwa 1,000 talaga, iba-ibang number. Tapos, sinusubukan kong tawagan ngayon, isa-isa, hindi na makontak lahat. Kada ko ito na kantidad, bugos tuig ko ito paghirapan, kalamri, tas mawara na dayon. Dili ka gani makalagin na nimo account sa ibang nga cellphone. Tapos yan na, basta-basta lang makapag-send kahit kanino. Di ba? Ang kanay man ako makontak, ang kanay man ako maharan ni kanino ba ako lalapit, patulong naman. Ano bang gagawin ko? Dako kaya na kantidad. Okay lang, sana kung 10,000 eh. Dako 40,000. Oo tan, alas 12 talaga tan. Hanggang natapos siya, 12:49 AM. Sunod-sunod niyang sinend, 20 ka process. Diri man laban na patas. Kami nagkakapasok-pasok kami pag pinanugpaan urik. Tapos basta la mawaraan imo kwartahan sugad dito. Dire talaga. Pero pira na ako kay years na ginamit kasi ang Gcash. Waray man talaga. Yan na la. Nausa ako pag abot ko, tika nga ako palengke. Kasi kung may da nag-cash in na era kay 3,000 na may da 3,000 na sulod, di ay may da nag-cash out yan nala na aga. Ginkuhaan ano. Waray, hino ba? Di ba madam? Bakit ganun lang kadali nakuha yung pera? Sunod-sunod na transaction eh. Di ba mahigpit nga yung Gcash pag sunod-sunod yung transaction mo ta same amount, hindi ka makapag-proceed? Bakit yun sila? Bakit yun kagabi sunod-sunod talaga? Di ba unusual ano yun? Transaction pag ganon, pero bakit na pahintulutan nila? Kinontak ko na yung 2822, hindi man. Oo, tan, screenshot ko na tan. May, yung pera ko sa Gcash, 40,000 nakuha kagabing alas 12 ng umaga. Ang pinagsendan, iisang send lang, pero dalawang number, tigwa 1,000, 20 transactions siya. Sunod-sunod hanggang umabot siya ng 12:49 AM. May mga nakapag-share naman na naibalik na daw yung pera or nawawalang pera sa kanilang Gcash account.
ngunit hindi buo. Hindi pwede yon. Dapat kung anong pera or ilang pera ang nawala sa kanilang GCash, ay yun dapat ang ibabalik nila. Dahil parang kasalanan pa ng tao na nawalan sila ng pera sa kanilang GCash account na kapabayaan naman ng kumpanya. Kapag hindi nila binalik ang buong amount or yung nawalang pera sa kanilang GCash account, mas maigi na isara na lang nila ang kanilang kumpanya.